gusto mong magyabang. Oh, di ba? Sorry po Ang yabang, wala namang yabang tax. Oh, hindi binayaran yung tax. Gusto mo magmaneho ng pinakamahal, pinakamagagarang auto. Oo, pero ayaw mo magbayad ng tax. Ayaw mo magbayad ng tax. Kasi nga sa paliwanag mo sa amin noon, yung pala mga ganyang kotse, kung ano yung presyo niya, Doble yung Automatic. tax. Mas mahal pa yung tax. Automatic, Oo. opo. Ginusto nyo magmaneho niyan Pati nyo bayaran yung wala tax. Wala namang problema kung gusto mong magyabang. Oo naman. Diba? Karapatan mo yan. Lalo na kapag hindi mo ninakaw sa pera ng bayan yan. Correct. Pero kung ikay magnanakaw sa pera ng bayan, magyayabang ka pa, Huwag ka namang masyadong nagyayabang. Ito lang yan, Ito lang po. Kasi bigyan ko lang ito ng pagkilala. I mean, in fairness ngayon, dito po sa pamunuan ng customs, ito lang, baby girl. Importante ito. Kasi di ba nagkaroon ng pagbabago? Yes. ng kanilang pinuno doon, no? Hindi ho natin tahimik itong si Press Officer Claire Castro sa kadahilanan, di ba, nung pagtanggal. Basta nagpalit. Okay. Ngayon, yung unang order niya, ay pinawawalang bisa ang lahat ng mga letter of authority na ibinigay. Yung kumbaga pagbibigay ng kapangyarihan doon sa mga naging inspeksyon ng mga taga-aduana sa kung kani-kanino mga bodega. Kasi nga naging source of corruption Kaya may mga negosyante na legal, yung mga bodega na nabunutan ng tinik kasi nga ang tindi naman talaga ng mga pinaggagawa. Ano po yung sinasalakay yung mga bodega mo, kahit na legal ang importasyon mo, guguluhin ka kasi kinokotongan nila. Okay, yan ay isa sa mga sinasabi nga na tama. Magkaroon ng review sa lahat ng inilabas na letter of authority sa mga tauhan nila na mag-inspection. Etong pinakabago. Hindi ko lang alam kung matutupad dito mga kapatid. Naglabas po ng memorandum itong si Commissioner Ariel Nepomuceno noong July 10. Ang sinasabi niya bawal na sa mga taga Bureau of Customs yung may conflict of interest na kung matagal na ito. At dito po, pinalalakas nila at binibigyan po ng katwiran yung mga provision sa batas na pinagbabawalan ng sino man sa gobyerno na mayroong financial interest mga negosyo na magnegosyo pa rin habang nasa gobyerno. Ang sinasabi po dito sa kanyang order, mga kapatid lahat po ng mga kawani sa customs ipinagbabawal na ikaw ay maging sangkot sa mga operasyon ng kumpanya na may kinalaman sa customs, lalo na itong mga brokerage na ito. Naku, matagal na ito sinasabi natin. Opo, dito po ipinagbabawal yung pong mga taga-customs na magkaroon ng koneksyon bilang ikaw may-ari, incorporator, stockholder, partner, consultant, advisor, or in any other capacity that may raise ethical concerns. Mga kapatid, usap-usapan yan sa customs matagal na. Na paano ka makakapagkompetensya kung ikaw ay broker, kung ang broker mismo ay official ng custom. Di lahat po ng mga may paparating, illegal man o legal, idadaan mo doon sa brokerage noong mga nasa customs kasi nga sila may control Oo. Sila ang nagtatara, sila ang nagpapapasok, sila nag-a-approve, etc. So siguro nakarating din po sa presidente na mukhang masyado ng talamak. Hindi po ba itong mga ginagawa ng mga iba? Opo. So naglabas siya, ito pang hinihingi nila, no? Sinabi po nila, sa lahat ng mga taga-customs, mag-submit kayo ng verified affidavit sa Office of the Commissioner within 10 days. Yung affidavit nyo na yan, sinasabi ninyo, kung kayo ay may kaugnayan sa kung anumang pong mga brokerage firm o mga kumpanya na may transaksyones sa customs. Okay, ito po sinasabi dito The affidavit must disclose any familial relationship by consanguinity or affinity within the 4th civil degree. Okay, with individuals who are involved in customs brokerage businesses regardless of their role or status in said entities. Kasi nga ngayon, usap-usapan naman yan Di ba yung mga nakaupo sa pwesto na may sariling brokerage na kapag ang ipapasok mo agricultural products sa kanya. Kapag mga automobile, mga high-end helicopter sa kanya. Kapag bakal sa kanya. So meron silang kaharian doon. So lahat ng mga may transaksyon dyan, dapat sa kanila ka magpapalakad. Otherwise, guguluhin ka. Kaya nakapagdidikta sila sa laki ng tara. Yung mga usap-usapan mas malaki ang kinikita ng mga korap sa custom kaysa estado.
Ganon? Mas malaki ang kinikita ibinabayad sa kanila kumpara doon sa tax na binabayad sa bawat importasyon. Hindi na na-moderate ang greed. Ay, nako, sinasabi mo, girl. So, ito ho ngayon. Ako, sa akin dito, ha, ito'y magandang palatandaan naman ito in fairness, Oo, di ba? oo. Itong gantong uri ng memorandum. Kaya nga sabi ko ho ng Malacanang din, opo, ang Pangulong Marcos daw nagagalak dito po sa kanyang inilabas na memorandum. Ang tanong lang dito, may sumunod kaya? Yon. At meron kayang, kumbaga, lakas ng loob at tibay po ng, Sikmura. tibay ho ng, kumbaga, tapang itong Oo. si Commissioner. Kasi, Oo. ngayon, mga kapatid, sa dami ho ng tatamaan sa reforma sa customs, malamang tinatrabaho na siya ng sino mga grupo para una, wakwakin, siraan, etc. Definitely, kasi marami na wala ng hanap buhay dito eh. Maraming nabawasan ng kita dito. So ngayon pa lang, sigurado ho, meron na gumagawa ng kaparaanan para siraan ito at wakwakin ito at eventually din matanggal din para bumalik din yung mga dati na mga luko-luko dyan sa customs. Yun lang ang atin dito kung gaano katibay ang kanyang tapang dito. Kasi po, sindikato itong binabangga mo dyan sa customs eh. O hanggang saan? Oo. After ng memo, hanggang saan? Yung mga hindi susunod, anong gagawin? Tsaka yung ano nga, di ba yung ngayon, yung mga meron ng tinanggapan na paparating yung kargamento. Paano yun? Kung hindi napapayag ngayon na makalusot, kaya magtataka ka nga naman din, ha? Magtataka ka. Bakit ang panghuhuli nila nasa tindahan na? At pansin mo ninyo, di ba? Huhulihin mo, nasa Divisoria na. Oo. Di ba? Hindi mo nahuli na nasa port? Tama. Huhulihin mo, Oo. nandito na po Sa mga bodega. Sa gray market. Oo. Okay, nasa bodega. Di ba? Oo. Huhulihin mo, nagtara na sa iyo, nakalusot na sa iyo. Oo, paghuli mo. Napunta dito sa tindahan ng gray market, huhulihin mo ulit. Oo. Tara na naman sa iyo ulit. Double tara. Hindi po ba? Kaya yan po yan eh. Ito lang po ang katanungan natin dito kay Commissioner. Gaano katibay ang tapang mo dito, sir? Yan po yun, ha? Gaano katibay ang iyong paninindigan sa memorandum mo na ito? Opo. At kung gaano ngayon kahigpit ang iyong mga nakapaligid sa iyo, kasi sigurado ho, dito sa iyong nilabas na memorandum na ito, ang dami hong mga, ang daming nawalan ng dilihensya at hanap buhay, mga kapatid. Pumayag siya sa interview, talagang matapang. Hindi. Wow! First time, ha? Teka, magandang balita yan kasi ang tagal na nung huling may makausap tayo sa customs. Hindi, tsaka walang commissioner na pumapayag. Si Attorney Maronilia, tama ba yun? Oo. Naalala mo yung tungkol dun sa mga sasakyan? Oo, nangako. Dapat alam, sabihin mo kay commissioner, Oo. dapat alam niya ang sagot sa Bugatti. Oo, anong update dun? Kasi yung kolektor nung port kung saan pinasok yung Bugatti, mukhang ibabalik daw ho naman sa isa pang port na malaki-laki. Yung Bugatti, kumpleto na lahat ng dokumento, kung paano minaniobra ang lahat. Alright? Kumpleto ho kami sa dokumento dyan. Bukas tatanong ko yan kay Commissioner, ha? Oo, dapat alam niya na yung issue tungkol sa Bugatti na yan. At yung mga sangkot dyan, gaano din kalalim ang kanilang gagawing investigasyon at mapanagot ba yung nagpeke doon sa mga payment na ginawa ng Bugatti na iyan. Maliban dyan, yung mga auto na kinumpiska ng customs. At sinabi daw mga kapatid, i-auction nila. Yung Oo. mga Ferrari, Correct, mga kung correct. ano-ano dito. May nakabili na ba? Nasaan na yung mga coaching yun? Oo. At totoo ba na may mga opisyal ng gobyerno na may-ari ng iba, Ha? pinalusot? Dapat bukas alam ni Commissioner yan, ha? Pag hindi, Naku po, ikaw naman, ba't hindi mo sinabi ng Ay, mga sorry agad yung mga po. itat? Sigurado ako, alam mo, sa memorandum na inilabas niya, hindi aatras si Commissioner. Matapang yan eh. Magpapa-interview yan bukas. Tara, let's roll it. dali. Meron muna tayong break siguro Oo. bago tayo magsimula po ng ating pong happy hour set para tayo diretso na kasi nga meron tayong isa pang importante panayam po sa mga isyong pambayan. Ito lang po yung napag-uusapan nga natin. Ano ba pakialam natin dito? Unang-una po mandaraya sa buwis, mga kapatid. Pangalawa po, itong mga illegal na ito. Lahat po yan, ha? Yung mga illegal vape man yan na produkto, illegal drugs of course, no? Oo, Opo, yung itong ano, mga agricultural gulay. products. At